So yan, magandang araw ulit sa inyo lahat mga katek, and welcome back again to our channel, no. Meron naman tayong bagong video sa araw na ito mga katek. Bali, ito ay may ginawa naman ako dati nito, siguro nasa mga 8 months nata, medyo matagal na, no. Pero doon naman sa problema doon ay sa bandang itaas, no. Ito naman yung gagawin natin ngayon ay sa bandang ibaba. So try natin subukan mga katek. Bali, yung topic natin makikita nyo naman ulit sa ating thumbnails, no. So bago po tayo mag-proceed sa ating video ay ito na naman tayo sa ating shoutout, no. So gusto ko pa lang mag-sorry dun sa ating previous na video mga katek, no, yung 30 minutes na video. Akala ko kasi iba yung YouTube short o YouTube video bata yun dun sa ating main na video, no. Akala ko mapupunta sa ibang yung tawag dun. So bali po naisama dun sa ating mga main video, no. So nagulat yung iba dahil sobrang ano yun, ikli lang yung video natin. So natry lang ako kasi na-intriga lang ako sa YouTube short mga katek eh. And pasensya na kayo kasi hindi ko talagang nakalang ganun eh, wala tayong experience, no. So shoutout muna tayo kay Arnel Ocab, shoutout. Lance Dinber Saldivar from La Union Electronics Home Service Technician, shoutout sa iyo bro. Ayeng Tech Vlog from General Santos City, shoutout. Bel Hopilena from Iloilo City, shoutout. Jojo Tech, my channel at kagrupo ko rin sa Electronics Technician, sana suportahan natin. Jose Sumalnak, Jonix Third Electronics Service Center, Kabakan North Cotabato, shoutout sa iyo bro. Edwin Ayagtech from Daguhoy, Bohol, kaprobinsya ko ito mga katek, no. At ito si Edwin Ayagtech ay may ginagawa ding mga video about electronics tutorial kasi technician din to. At sana masuportahan din natin mga katek, suportahan yung aking kababayan, kaprobinsya pala, ayan, shoutout. Shoutout din kay Hermelinio Arbarasin sa Villa City, Basilan, Province 3W Electronics, shoutout sa iyo bro. MG Carion, shoutout. Workshop Pick, shoutout sa iyo bro. Bagong kaibigan natin, no, at my channel, sana masuportahan din natin mga katek, no. Shoutout din kay IQ Tech from Davao, Camarines Norte, shoutout. At my channel rin, sana suportahan din natin, no. Ronald Riodique, bagong subscriber natin, shoutout sa iyo bro, salamat sa iyo. Rolando Maghanoy from Kinukusan, Bansalan, Davao del Sur, shoutout sa iyo bro. Jens TV, my channel, sana isuportahan din natin, shoutout sa iyo. Dungjul TV, my channel, sana isuportahan din natin mga katek, no. Ito si Dungjul TV para mga katek ay kapatid ng aking partner. May ginagawa ditong video tulad din kay paring Joy Masoy, no, na about sa pangingisda. So sino po mahilig dyan sa karagatan, no, sa mga pintong karagatan ay suportahan din natin itong ating kapatid ng aking partner na si Dungjul TV, shoutout sa iyo. Shoutout din kay Junar De La Cruz from Malabon, shoutout sa iyo bro. Vintic TV, my channel, kagrupo ko rin, shoutout. Vinstech, shoutout, kagrupo ko rin, no, at sunod suportahan din natin. Darwin Tech, shoutout, my channel at kagrupo ko rin. At kay Papa Tistan TV, shoutout sa iyo bro. At may channel din, sana suportahan din natin mga katek, no. So bali yung mga nabanggit ko dito na may mga channel mga katek, sana suportahan din natin mga katek, no. Sino ba naman magtutulungan kundi tayo lang kapwa Pilipino. So shoutout sa inyong lahat mga katek, sa kagrupo ko doon sa Electronics Technician, no. Shoutout sa inyong lahat at simulan natin itong video ngayon. Ayan, so ito yung gagawin naman natin ngayon sa araw na ito, no. Bali ang brand nito pala ay isang Sharp na 32-inch LED TV. So bali yung problema ng sabi na mayari may kulang dun sa kanyang bandang itaas, no. Bali yung display lang daw ay nasa mga kalahati lang daw, tapos yung bandang taas ay madilim. So ito ngayon mga katik ay testing natin para makita talaga yung problema, no. So yan siya. Saksak na natin. Yan, saksak natin, no. Tapos yun, may standby siya. So gamitan natin ng remote kasi may remote naman tayo. Power on natin. Yan, kulay light green siya. So tingnan natin, no, kung ayun, may logo naman na Sharp lumabas. Ayun nga, oy, kamali pala tayo mga katek. Ano ba naman yan? Sa bandang baba pala yung may problema, hindi pala sa taas. So buo pa lang yung bandang itaas mga katek, no? So bali
1/3 ng ating screen yung madilim dito sa bandang baba. So meron naman akong na-encounter na ganitong problema sa previous na video ko mga katek, doon sa mga doon sa baba na, no, kasi matagal na yon, nasa mga 6 months na ata or 7 months. Medyo matagal na siya, pero yung problema doon ay dito naman kulang sa bandang itaas. So ito ngayon dito naman sa bandang ibaba. So ito mga katek, hulaan ko ang problema nito, no, kasi magaling naman ako manghula. Hulaan ko to. Sir, yung problema nito ay nasa kanyang side cup, no, kasi kapag mga ganitong mga kalaki, mga 32 or nasa mga 24 inch, 22 hanggang 32, no, ay meron ba siyang side cup. So iilan lang sa mga 40 inches na may side cup, kaya sa mga 40 inches at pataas na ganitong problema ay nako, mahirap yun mga katek. Hindi ko pa alam kung paano ma-remedyuhan yung mga ganong problema, no. Nabulol naman tayo. So yun siya, panibaba yung problema, yun, no, yung may ibang kulay dito sa kanyang gilid. So ito mga katek, diretso na tayo, no, kasi meron nang namang maraming gumawa sa ganitong mga problema, pero gagawan pa rin natin mga katek, no, baka hindi na kasi mapanood yung ating mga matagal na video kasi hindi natin alam kung isa-suggest pa ba yun ni YouTube, no. Ayan, so ito gagawan ko na lang ulit ng video, no, sana'y madali natin to, kasi sa tingin ko sa side ko ang problema nito mga katek, may voltahe na nawala or linya na naputol, kaya may absence na voltahe dyan. So hulaan ko ulit, siguro yung BGH na voltahe, no, yung kulang dito, hindi naman yung BGL, kasi yun lang naman talagang kadalasan man na mga lines na magkaroon ng problema. So medyo madalan na tayo mga katek, no. So yan, to subukan natin ulit to na gawin para naman sa mga kaibigan natin na bagong mga kaibigan na maligaw sa ating channel, mapanood nila to, kasi meron talagang mga bagong tekno na naghahanap talaga ng mga solusyon sa mga problema ng LED TV. So ito, ginawan ko na lang talaga ng video para naman makatulong kung sakaling may maligaw sa ating channel, no. Yan, so bubuksan ko na mga katek, popost ko na lang, tapos bubuksan natin, tapos papakita natin yung side cup niya, voltage checking tayo doon kung anong voltahe na wala. So ipopost ko mga ito mga katek, no. So yan mga katek, balik tayo ulit mga katek, no. Medyo natagalan tayo sa ating pagbaktas kasi mahirap din para buksan tong unit na ito, no. Kailangan talaga kunting ingat para hindi mamasag natin yung panel. So ito na siya mga katek, no. Yan, nakuha na natin yung kanyang frame. So ito ngayon yung kanyang side cup. Ayan, medyo natagalan talaga ako nito mga katek kasi nalibot ko na ata yung mga site doon sa Google, nakaka-search ng mga pinout nito. Meron namang lumabas pero wala siyang pinout na nakalagay. Yung mga ganitong may binibenta pero wala siyang binigay na pinout. So sa pagbukas pala natin mga katek, no, kaya ang posibleng na dahilan kaya nagkakaroon ng tong problema yung bandang ibaba dito, kasi meron akong nakita dito yung mga katek ko, yung mga molds niyan. Yan, nung pagbukas ko meron na nakita na molds. Ayan, dito rin sa kabila, ayan, may mga molds siya. Sa tingin ko hindi naman to naihian siguro ng pusa, no, kasi hindi naman masyadong masangsang yung amoy. Siguro yung naihian to ng tao, no, kasi nung inaamoy ko kaya kanina parang amoy ng ihi ng tao, ano ba naman yan. So ayan, so pero posible rin na siguro nabasa lang talaga ng tubig or natuluan ng ulan. Hindi ko lang matansya kung ano, no. So may-ari lang alam nito kung napano tong kanilang TV. So ayan siya, siguro nakapenetrate itong molds na ito kasi basa siya, nakapenetrate ito doon sa kaniyang panel. Meron naman tong silan tong panel mga katek, pero nagre-react siya, nagiging weak siya kapag nakapenetrate yung lalo na yung may ihi ng pusa mga katek, kasi acidic yun, nakapenetrate siya. So ito hindi naman siguro masyadong acidic yung ihi ng tao, no, kung sakaling ihi ng tao to, pero nakapenetrate siya. Siguro na ito yung dahilan na nagkaroon ng problema sa mga lines ito. Yung BGH at saka BGL na linya siguro nagka short circuit tapos na open. Ayan, kaya siya kulang, naging black display yung kanyang bandang ibaba. So yun lang ang base sa aking pagkakaalam ko, pero hindi ko talaga sigurado mga katek, no. Disclaimer ulit, baka bash na naman tayo nito. So ito siya, yung kanyang side cup. Bali, number ng kanyang side cup mga katek, tingnan natin, focus natin ha. EK73538-ISO50A. So yan siya,
ni-search ko na to, tapos nalibot ko na yung ang mga site, no. So pinuntahan ko na lang yung aking kaibigan na tech vlogger rin, siya yung nagbigay sa atin ng impormasyon. Kasi sa mga tansya ko mga tech, yung voltahe ng BGH na ang nawala dito. Kasi kung pati yung BGL ay magkakaroon to ng guhit, ayan, kung nadali o naputol yung BGH na yung negative na voltahe. So kapag ganito na plain black siya, ay malamang yung BGL na voltahe yung nawala nung naputol. So ito, pinuntahan ko yung aking kaibigan noon, si Master PDS Electronics, shoutout sa iyo, at sana'y masuportahan din natin, no. So ito, ang ginawa niya dito, siguro wala siyang nakuha din na pin out, kasi doon sa mga savings ko ay wala tong ito, wala sa savings kong na-save ko, wala itong side cup na ito, yung pin out ng side cup na ito at data sheet nito, wala sa mga savings ko. So ayan, sinerch ko. So ang ginawa niya, nag-trial and error din siya. Pwede din gawin natin yung trial and error, pero medyo mapangit baka masira natin yung mga dot na yan para makuha yung sambang linya, yung BGH at saka BGL. So ito yung nung na-trace niya yung BGL na voltage, kasi same problem lang to sa kanyang ginawa. So itong yung linya na yan, ayan, kung nakita nyo ito, yan, ito yung kanyang BGL, BGH pala, kamali, sorry. Ito yung kanyang BGH na linya. So dito naman sa kabila, ayan siya, ito yung kanyang BGH na lines. So ito ngayon, para matrace natin nga talagang totoong BGH na linya to, voltage checking natin. Tapos dito sa kabila, kapag nandito yon, may voltahe dito, tapos dito wala, ay sigurado na yung BGH na voltahe yung absent. So ang gawin natin dyan, magbabypass tayo ng linya dyan, kasi hindi na tayo kailangan kumuha dito sa kanyang top board, kasi malayo na siya. Ito, okay naman tong kanyang side cup dito, so dito lang tayo kukuha ng voltahe para i-bypass dito sa bandang ibaba. So ayan mga katek, no, kuha muna tayo ng tester, no, kasi makakalimutin na tayo. Asan na yung tester natin? Ito, shout out Ninyo Tech. Ayan, nakapugi ba, bago ng buhok ni Ninyo Tech. Hindi na siya si Boy Kulot, siya na si Boy Tuled. Boy Tuled. Yan. So ito, point natin mga katek, ha. Point natin tong kanyang ito na linya. Point natin to. Tingnan natin kung magkaroon siya ng voltahe nito. Tapos tingnan natin. So meron siyang, ayun, 32 volts yung kanyang BGH. Ayan. Yan, no? So ito din kabila, check natin to kung meron ba siyang meron bang voltahe na pumapasok dito, no? Ayan, point natin yan. Yan, nakapoint tayo. Tapos tingnan natin. So meron siyang negative, ayun, negative 1 point, ano ba naman yan, pag 1.5, ayan, magulo pa yung negative 2. So naging abnormal yung kanyang voltahe sa dito banda sa side cup na ito, yung BGH. So ipapost ko muna ito mga katek, tapos jump natin yan dito. Kuha tayo ng, yan, ito yung gagamitin natin, no? Ito sa Twitter na speaker to, pang Twitter. Yan, yung number nito ay nasa mga 32 ata. Yan, magnetic wire. So ito yung gagamitin natin, no? So ipapost ko muna to, tapos i-jump natin dyan. Tapos tingnan natin kung magkakaresulta ba yung gagawin natin. So ipapost ko muna to mga katek, para hindi tayo masyadong mahabaan, no? Yan, post tayo. Ito, muli tayo yung nagbabalik, no? So sa mga may nagrereklamo kasi mga katek, kasi yung video daw natin ay puro ako post, naguguluhan daw siya kasi puro ako post. Ito, kasi pinopost ko to mga katek para naman hindi masyadong mahaba yung ating video, no? Baka abutin tayo ng 24 oras. Baka puntan tayo ng Gmail ito para magbalita ng 24 oras. So pinopost ko siya para hindi siya masyadong mahaba yung video natin, at sana maintindihan naman ano ba naman niya. Ito yung post natin, pinapakialaman. So yan siya mga katek, no? Ayan, na-jump ko na yan. Ito yung magnetic wire na ginamit natin. Tapos dito sa bandang kabila, ayan mga katek, konti ingat talaga sa pag resolder, no? Kasi nadali ko yung katabing linya. Buti hindi naging short circuit siya, hindi siya nag-short sa katabi, no? Kasi yung ginamit natin kanina yung mga katek, ito yung magnetic sana yung gagamitin ko, kaso ayaw dumikit kasi aluminum
Ano ba naman yung China gumagawa ng aluminum na magnetic wire? Ano ba naman yan na dagdag problema pa. So ayan, naghanap pa tayo ng talagang totoong copper wire, no? Ito peke ito, hindi to totoong copper wire, ito ay isang aluminum. Iba talaga yung China, pinagluloko tayo mga Pinoy, no? So ayan, ito bali na nalagay na natin yan. So meron naman tong 32 volts, no? So ayan, ginamp natin dito sa bandang baba, no, na side cup. Ayan, focus nga natin, ayos kasi niya mag-focus eh, yun. So ayan yun, nadali natin yung katabi niya mga katek, sobrang init kasi yan dahil sa aluminum na yun, nayupak na aluminum na yun So ayan, buti hindi naging short. So nadikit natin, so ito saksak na natin ito mga katek, baka sabihin naman tayong madaldal tayo, no? Kasi may sabi ng viewers natin na ang daldal daw natin. Ayan, kasi madaldal talaga ako mga katek, mahilig ako magkwento, yung mga kwentong barangay, yan yun ang hilig ko. So nakasaksak na siya. Ito naka-automatic on na to kasi ibinunot ko na to eh. Kaya tingnan natin kung yun, may logo na Sharp. So tingnan natin. Oh, ayun. Ayun mga katek, gumana. Na-bypass natin. Ayan, pero may ito yung pruweba mga katek. Ito yung pruweba na nakapenetrate yung acid dito sa ating panel. Ayan, kung makikita nyo yan. Ayan. Ito, parang burn, anong tawag dito? Hindi ko na ma-explain. Burn pixel bata. Ayun, tama ba? Ito, nakapenetrate yung kanyang acid dahil sa ihi siguro or nabasa ng tubig ng ulan. Ayan, hindi ko na masiguro, no? So ito rin sa kabila, yung nakita natin na molds, ito yung kanyang naging resulta sa pagka-penetrate ng kanyang acid siguro. Ayan. Yeah, ito nagkakaroon ng problema. Hindi ko na talaga matansya mga katek kung hindi ko na masiguro kung dadali pa ba natin to o masolusyonan pa ba natin itong ganitong problema, no? Kasi yan, nasa loob nata na yan nakapenetrate. So, pero susubukan ko pa rin lilinisan tong kanyang molds, baka sakaling maayos. Ayan, may milagro. Pero sa tingin ko hindi talaga ito maayos mga katek eh. Pero lilinisan ko pa rin, no, para baka sakali lang tayo. So ayan, linisan ko yan, tapos i-arrange ko muna yung ating magnetic wire na nilagay dyan. Ayan mga katek, no. So gusto ko sanang maibigay mapakita yung talagang tunay na pin out ng side cuff na ito. So siguro may makapanood na mga master natin, no, mga kaibigan natin, mga tech vlogger, pahingi naman ng pin out ito mga idol, para isasama ko sa aking mga savings, kasi wala talaga akong na-save na ganitong klase na side cuff ang pin out nito. So sino po nakapanood po nito mga katek, na nanawagan po ako na sana ako po matulungan sa aking problema. Ayan, so ipapost ko muna ulit mga katek, no. I-arrange ko na yan, tapos lilinisan ko yung dumi doon, tapos check natin ulit. Ayun, so post tayo. Yan, balik tayo ulit mga katek. So yan mga katek, resulta yung nilinisan ko na yan eh. Gamit ko yung ating panglinis na ito kasi yung ginagamit natin. Yan, wipe out dirt and stain remover. So yan, hindi naman siya gumana. So ayan, nalinisan na natin yan. Ginamitan ko ng konting anong Tagalog sa kapas nyo? Anong Tagalog ng kapas? Ito mga katek. Ito, yan, nakuha natin yung kanyang mold. So yung Tagalog ng kapas, bulalo? Bubuk. Ano na? Kuan. Basta kapas mga katek. Ito, cotton. Yan, bali ito yung nakuha na natin yung kanyang dumi. Pero yan mga katek, wala talagang pag-asa yung mga katek, no. At wala na talaga akong idea kung paano pa yan ma-resolba. Ayan. So ito mga katek, sana may napulot kayo na kunting idea, no, sa ating ginawa. At least magamit pa man naman ito ng may-ari mga katek. Ito, nagkaroon na lang na yung problema. So sabihin natin sa may-ari na kasi nabasa ito ng tubig. So ayan, ganyan siya. Ito yung kanyang problema. Hindi na natin yan maiayos pa. So ipapaliwanag lang natin sa may-ari. At least magamit pa niya yung kanyang unit, magamit pa niya yung kanyang TV, no. Kasi yung malaki naman yung problema dito, kulang ng 1/3 dito sa kanyang bandang ibaba. Pero yan, nasolusyonan natin gamit yung jumper na voltahe doon sa
gitnang cup na BGH voltage papunta dito sa kabila sa bandang baba. So ayan, ito yung resulta niya. So okay naman siguro to mga katek, wala naman siguro tong problema para sa akin lang, pero sa may-ari sa kanya na yun, hindi naman tayo ang sumira nito. So bali mga katek, no, kung doon sa explain ko muna yung kang Sir Juetic pati yung BGL na linya ay binabypass niya kasi magkatabi lang yun may posibilidad rin na masira yon pagka ilang buwan or ilang weeks or ilang araw. Kaya ginamp niya yon para naman iwas back job, no, kung sakali naman. Pero ito ginawa ko, isa lang yung ginamp ko dyan kasi meron naman tayong 3 months warranty, no, baka sakaling hindi naman masira. Hindi ko lang sigurado talaga mga katek, pero meron naman tayong 3 months warranty. So baka magawa natin ng ulit. Update ko lang kayo mga katek kung baka sakaling masira yung ibang linya, yung BGH na linya, i-update ko na lang ulit. Gawa natin ng part 2. So ito, isang linya lang ginamp natin kasi hindi ko masyado talagang malukit yung BGL nito mga katek Hingi pa tayo ng tulong sa ating mga master ng mga tech vlogger, no, baka mabigyan tayo ng pin out or datasheet ng side cup na ito. So ayan, so hindi ko na lalagyan ng signal mga katek, baka matagalan na naman tayo. I-close ko na to. Yan, arrange na natin yung kanyang copper na pinag-jumper natin. So i-close ko muna to. Tapos hindi ko na pakita yung paano maglagay ng mga source mga katek, no, kasi yung problema lang naman niya ay yung dito banda kulang. So para hindi tayo mabasa sa ating video. So hanggang dito lang mga katek, no, at sana may napulot kayo kahit kunti sa ating ginawang video. Kahit marami nang gumagawa nito ay ginawan para natin, baka sakali makatulong doon sa ating mga bagong mga technician na kakumpisa pa lang, no, makuha nila ito ng idea. So hanggang dito na lang mga katek, at maraming salamat sa inyong lahat. May God be with us always. This is your service Ryan Crosset Tech. Peace out.